lang ang pag-uusapan, di ko malilimutan ng talon na nagpamangha sa akin sa probinsya ng Abra. Ang Caparcan Falls. Unang biyahe ni Drew is 2016. Yung ginagamit na natin noon na sasakyan, ganun pa rin. Yung pa rin mga monster jeeps, saka yung mga 6x6 trucks. Doon sa nakakontribute ng pagdagsa ng turista dito sa Caparcan, dahil doon sa napanood nilang doon sa biyahe ni Drew. Mula noon, nagdagsaan na ang turista natin. Pagdating sa biyahe, wala pa rin namang pinagbago. Kailangan nyo pa rin gumising ng maaga dahil 3 hanggang 4 na oras ang biyahe. At truck o monster jeep lang ang pwedeng sakyan para makarating sa Caparcan Falls. Nag-aantay lang kami para magkaroon ng konting ilaw. And just a few minutes of trekking pababa ay makikita na natin yung tinatawag nilang Caparcan Spring Terraces. So, hanggang sa naisipan namin na iayos yung facilities sa falls. So, meron na pong tayong CR, 2 CR yun. Nakatulong din pala ang mga turista sa mga katutubo nating kababayan na doon mismo naninirahan sa tabi ng talon. Yung grupo naman na kaalalay natin, yung People's Organization dito sa Caparcan, sila naman na ang nag-ayos ng mga trail, yung mga cottages doon sa labas, sila at yung general upkeep ng Caparcan Falls. Taos puso namin nagpapasalamat sa mga turista na pumupunta rito ay nabigyan lunas ang kahirapan namin, yung kabuhayan namin dito, ma'am. Bagamat open to the public ang Caparcan Falls, hindi raw advisable na pumunta rito ang mga bisita on their own. Maalis yung mga trucks from 6 a.m. hanggang 8 a.m. Dahil yung biyahe po ay aabutin ng mga 4 to 5 hours. Mag-i-stay po dito yung turista ng 2 oras at before mga 3 o'clock kailangan bumaba na para hindi gagabihin sa daan. Kasi pag ginabi sa daan, lalo na pag umuulan, maya't maya ay may nagbe-breakdown sa ating mga sasakyan at ang hirap po i-rescue dahil nakita nyo naman yung remoteness ng area. As much as possible, kinokontrol natin yung volume ng tourists na papasok. Kasi hanggang ngayon, hindi pa namin na-determine yung carrying capacity. Mukhang buo ang mga parte ng hagdang-hagdang talon na ito. Pero hindi pala solid ang ilalim nito. Paalala lang ng mga guide rito, baka bumigay ito kung di nila kokontrolin ang dami ng bisita. At kapag madami ang bisita, mahirap nang panatilihin ang ganda ng Caparcan Falls. Para lalong maprotektahan ang Caparcan, may panukalang batas na ginawa para dito. Inisponsor ni Congressman JB ang bill para ma-declare ang Caparcan as a protected area, a tourism protected area. I think nakapasa na sa third reading at iaakyat na yata sa Senate. Kaya para sa safe at sure na biyahe, tawagan muna ang tourism team ng Abra bago ang inyong pagbisita. Tuwing Hunyo o tag-ulan, mas magandang pumunta sa Caparcan dahil masagana ang tubig sa talon. Wala mang gaanong tubig sa hagdang-hagdang talon. Sa iba pang parte ng Caparcan, no worries biheros. Dahil may nadiscover pa kaming ibang talon. Check out the Mother Falls. Ito ang pinakadulong parte ng Caparcan Falls na nasa ibabang bahagi ng bundok at tabi ng ilog. Dito malakas ang bagsak ng tubig dahil naipon ng mga to mula sa taas. Kaya dito na kayo tumambay at magtampisaw. Pwede? Pwede!
Ano, nabitig ka sa biyahe? God! All you gotta do is just subscribe to the YouTube channel of GMA Public Affairs and you can just watch all the Behind the Joe episodes all day, forever in your life. Let's go! Yeehaw!